Hello mga kabartudes, magandang araw at maganda pa rin tayo at magandang pogi mga kabartudes. Alam ko namimiss din ako na I'm here again. Kumusta na po kayo lahat mga client ko at mga kabartudes? Maraming salamat po sa suporta nyo at sa lahat ng mga suporta nyo binibigay sa akin. At alam ko sa inyo na marami pa rin na naguguluhanan at nai-stress, nagkakaroon ng mga side effect yung pinanonood yung mga kaguluhan sa ating bansang Pilipinas, sa mga Senado, Kongreso, sa mga kaganapan sa social media, sa admin. Kaya po mga kabartudes, payo ko lang po, wag po tayong maguluhanan. Nawa, palagi nating suriin mabuti para hindi tayo malinlang at mag-focus tayo ang ating isipan sa ating mga kanya-kanyang kabuhayan, kaligtasan at ipagdasal natin ang kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Ayan. Titingnan natin ngayon yung mga nagaganap at magaganap pa ngayong first quarter of the year 2026 kasi yung mga 2025 last quarter ay nasabi ko na sa inyo. Kaya ngayon naman ang 2026 ay mas marami ang heat or init, fire ng lahat ng mga laganap sa enerhiya ng mga pangyayari. No? Masyadong mainit, magulo, at kung ano-ano pa ang maaring maganap o mabalitaan nyo tungkol sa disaster or yung mga pagsabog din sa iba't ibang lugar at hindi lang pagsabog ng mga gera kundi mga pagsabog din sa mga galit ng kalikasan katulad din yan ng mga nangyayari sa bulkan at yung init sa iba't ibang lugar. Alam ko na maraming lugar na sobrang init, no? At saka sobrang lamig din at maaring yung ibang lugar ay umaayon ng panahon at yung ibang lugar ay hindi umaayon ng panahon. Pero sa panahon ngayon ng 2026 ay mag-iingat po tayo dahil mabibilis ang mga pangyayari at magaganap sa mga career sitwasyon at saka destination ng patutunguhan ng 2026. Masyadong maraming kaguluhan at ito yung tinatawag natin na fire horse na magkakaroon talaga ng mga kaguluhan super, no? Hindi natin matukoy ang petsa. Ang masabi ko lang, lagi tayong ibibigay ng sign para ipabatid ko sa inyo na maging handa kayo dahil ang panahon lamang ang pinakamalakas na nagbibigay ng hindi natin minsan nalalaman at hindi natin alam. Tanging Panginoon lamang po ang mas makapangyarihan sa lahat at ako'y po'y gabay lamang. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kabartudes ko. Sa lahat, pasensya na kasi kaya hindi ako nakakapag-upload. I'm very busy in my personal life and my lifestyle. Maraming salamat sa lahat ng mga client ko, sa lahat ng hindi pa nakapagpa-update, magpa-update na kayo. Tawagan or i-chat nyo lang ako sa 0962-615-5424 at i-add nyo na lang din ang aking number para i-text nyo at ang FB ko. Maraming salamat sa lahat ng mga client ko na mula noon hanggang ngayon, mga nagpapaalaga at patuloy pa rin nakakapit. Kaya maraming salamat. Mag-ingat po kayo saan man kayo naroroon. Ang kaguluhan sa ating bansa ngayon ay nagiging normal na dahil habang nagiging abnormal, lumalala, nagkakaroon naman tayo ng kaliwanagan at saka kaganapan na may kasagutan sa inyong mga katanungan katulad na lang ng mga maglilitawan na mga katotohanan. Subalit huwag kayong magtaka dahil marami pa rin dyan na mga nagsisegue kasi yan yung mga tira-tira at iniwan ng mga wood snake 2025. Nandiyan pa rin yung ethics or yung character nila, ng mga pag-uugali nila at sisipain niya ng mga fire horse para iyan ay maubos. No? Kaya pagdasal natin si Vice President VP Sara Duterte at si Marcoleta para sa kanilang kaligtasan at dahil marami silang haharaping pagsubok at malakas sila at lumalakas pa at suportahan natin ang mga taong tunay na naglilingkod at gumagawa ng tunay na batas at nagtutuwid ng katotohanan para sa kinabukasan ng mga kabataan at susunod na henerasyon. Kaya tingnan natin ang mga pangyayari at magaganap sa administrasyon ng
ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin ang mga kaganapan ngayong 2026. Yan, sa lahat ng hindi pa ako makausap at hindi makapasok sa aking line, kontakin nyo lang po ako sa Viber or sa WhatsApp sa CP number. Just call and text 0962-615-5424. Maraming salamat po sa inyo. I love OFW. Mag-ingat po kayo lahat dyan at sa iba't ibang lugar. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Sa iba't ibang lugar at sa ibang bansa. Ayan. So, tingnan natin ang maaaring maganap at mangyayari ngayong first quarter of the year 2026. Yan, sa lahat ng hindi pa nakakapagpa-update, magpa-update na po kayo para malaman nyo kung anong numero na ang inyong tinatapakan o may nagbago na ba sa inyong mga wheel of fortune na sa inyong gulong ng kapalaran. Happy lang, good vibes lang, parakit swerte, always panalo, always tagumpay. Mindset is a magnet, na? Mag-ingat po kayo sa inyong mga napapanood. Suriin at huwag kayo basta-basta maniniwala. Dahil lahat ng mga sinabi ko sa mga nauna-unang mga vlog at sunod-sunod yan na yun ang nangyayari na at mangyayari pa. Kaya abangan nyo pa ang mga susunod na mangyayari pa. So, tignan natin ang mangyayari ngayong January or first quarter. Sakop na natin ang first quarter ng 2026. Tingnan natin ang nangingibabaw ng first quarter of the year ng 2026. Okay, sakit sa ulo. Ang first quarter of the year 2026 ay puro mga sakit sa ulo o problema or maraming nakagagalit, nakaiinis at nakauubos ng pasensya at saka naglilikha ng mga apoy at kaguluhan at lahat ng yan ay maaaring magsabay-sabay dahil sa lahat ng mga pangyayari. Init na ng ulo ng mga tao, init pa ng mga panahon, init pa ng mga galit at init din sa iba't ibang lugar. So very hot, very heat, ano? At super stress ang mga tao dahil sobrang naguguluhanan, sobrang gigil na, super ang mga taong bayan, ang mga isip ng mga tao ay nagmamadali na. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mga mindset at kilusan at desisyon, lahat mabilis, very speedy. No? Napakabilis ng mga pangyayari at mangyayari pa. Kaya ang sitwasyon kasi ngayon ay para bang marami nang napapagod, nahihirapan, naghihirap, kaya gusto na nilang matapos na ang mga dapat matapos. Alam nyo naman kung ano ang mga dapat matapos at dapat tapusin at hinihiling ng mga sambayan ng Pilipino sa mga nangyayari at kaguluhan lalo na sa social media at sa administrasyon ng ating Pangulo na nasa sitwasyon ng kaguluhan. Kaya super depression na at stress na ang mga tao at hindi pa rin kasi tumitigil ang mga dapat tumigil sa kapasawayan at gumagawa ng gulo. Patuloy pa rin yan. Yan. Okay? At ang sunod na enerhiya is financial, no? Dito mindset, yung mindset ng mga tao or yung isip, no? Yung gulo, yung mga ganyan, maraming mga parang gigigil na, naiinis na lahat sila dito about mindset ng tao, stressing. Tapos dito naman ay hard work and financial, no? At hindi basta-basta or tinatawag natin walang magawa. Kaya hindi basta-basta maiwan or ayaw umalis sa pwesto or hindi maiwan ng pwesto. Ito yung mga tinatawag na kalagayan. Yung kalagayan nila parang ayaw nilang umalis sa pwesto. Labanan ng patatagan. Ayan, patatagan. At pero involved pa rin ang financial. Ano? At nakikita ko rito yung sacrifice ng taong bayan tungkol sa financial na para bang
mag-iipon muli ng mga kaperahan o kaban ng bayan ay maaaring may paglaanan o paggamitan para sa susunod na nahaharaping pagsubok, hinuman o kung sino man ang paggagamitan or involving doon sa financial problem or sa mga taong bayan financial problem to, no? Pero pera ng taong bayan to na para bang um, hina-harvest muli or gagamitin, no? Kakailanganin upang gamitin sa isang tao na na pinaglalaanan. Hindi maraming tao eh, isang tao lang yung pinaglalaanan ng pera ng taong bayan para pabagsakin ang anumang mga magiging sitwasyon. Siguro ito papasok to doon sa involved doon sa sitwasyon, papasok to doon sa parang ah, gagamitin laban sa pagpapabagsak kay President BP Sara Duterte itong pera ng taong bayan, kaya parang iniipon nila, kaya nag-iipon sila ng pera para gamitin, no, o gawing kapital sa gusto nilang mangyari. Kaya kawawa naman ang mga Pilipino na nauubusan na ng budget or yung mga ibang dapat pagbudgetan, no? Basta ito ay pag-iipon ng pera para nilalaan sa isang labanan or ito yung buwis siguro ng mga mamamayang Pilipino or tinatawag natin na kaban ng pera o bayan, no? Yung budget. Yan. Kaya ingat, BP Sara Duterte, President BP Sara Duterte, na paaring ikaw ay mapabilis din ang career mo. Mag-ingat kasi meron tayong nakikita o may nakikita ko na may kakalaban sa'yo na may kung kayo mga kabartudes, sasabihan ko na kayo na may nakikita ko na kalaban ni or lalaban kay President BP Sara at ipang lalaban, 3 babae at 2 lalaki or 3 lalaki. Kasi isa pa bago-bago pa eh, no? Kaya parang pipilitin nilang hindi makaupo talaga si BP Sara hanggang sa huli. Pero meron isang powerful na matanda or tinatawag nating makapangyarihan and the higher and the emperor. Ito yung maghahari sa pagsasaayos na ng mga kaguluhan o maaaring ito ay pumagitna or maaaring ito ang magpanalo or magpabago ng sitwasyon, na malagi itong lumalabas sa mga tarot ko na maaaring ito ang tutulong or magbibigay benefits or tulong sa parte ng kaayusan ng ating bansa. Ito ay tutulong sa side ng mga Family Duterte, no? Matanda or powerful, hindi ko sinabing matanda, basta isang matanda makapangyarihan at ito ay nasa trono, no? Maring ito ay nasa ibang bansa or bansa. Kung maalala nyo, ang nasabi ko noon sa mga nakalipas na tarot card ko ay may mga bansa-bansang kakatulong kay President Duterte, ay former President Duterte, no, at kay Family Duterte, President Vice Sara Duterte, no, kay BP, maaaring magiging issue tong matanda na to sa mga kaguluhan din at ito ay makapangyarihan. Parang nakikita ko dito sa matanda na to, yung paghahari niya ay mahahalin tulad sa mga hari ng mga hari. Ganon. Kaya ito yung parang nagiging powerful at isang pwede siyang maging di magandang ehemplo or magandang ehemplo, no? Mean to say, meron siyang nagagawang magandang ehemplo sa iba't ibang bansa at meron din pangit na ehemplo sa iba't ibang bansa na naidudulot or naipapakita, lalo na sa social media. Ayan. Meron mga pangyayari na nagaganap ngayon. Ayan ang mga higher energy, no? Yung mga usapin sa mga kapangyarihan, tapang at
tagisan. Di ba sinabi ko sa inyo na magkakaroon nga ng ubusan ng tapang. Yan, labanan. Kaya ngayong quarter na to, mag-ingat sa first quarter dahil marami pang mga krimen na magaganap, mangyayari. Bumabalik na yung mga krimen or kriminal. No? Nakakakilabot pero mag-uumpisa na, ito nakuha natin to kanina, no? Mag-uumpisa na naman ang mas malalaking galit sa labanan ng mga politiko, no? Mga politics system. Ang dami nang magagalit. May mga revolution, revenge, at naglalabas na ng mga sama ng loob, no? At sobra na yung nararamdaman ng mga tao, no? Galit, talagang magulo, no? Pero nakikita ko na rin dito yung depression ng ating Pangulo, no? At magkakaroon na rin ng mga pwersahan na. Yan. Nabasa na ng mga ebidensya, pero ang nakakapagtaka, puro may ebidensya, pero hindi pa rin nalalabas, no? Yun ang mga sinasabi nila. May ebidensya, pero walang lumalabas na ebidensya. Puro mga shout for joy, sings we pray. Yan. So, magulo. Sakit sa ulo ang mga na-vision ko at nakikita ko ngayong first quarter of the year 2026. Itong first quarter, no? 3 months or 4 months na matindi ang iba't ibang gulo nangyayari. Ayan, usapin tungkol sa mga karera or botohan or yun sa politics system, karera, competition, at black and white, and then transaction, and then may nakikita rin tayo na maraming mga usapin tungkol sa mga sasakyan o transportation, whatever. Kasi nandiyan lahat yung mga issue. In general, yung mga sinasabi ko. Kaya kayo nang bahalang magbuo-buo niyan. Kung naiintindihan nyo, intindihin nyo din mabuti dahil hindi basta kaalaman, kailangan din ng karunungan. Alright? Okay. Ayan. Black and white ang mga pangyayari. Gaya na nga sinabi ko, parang nagkakaroon ng mga dalawang kulay na, black and white. Parang ganun na nagiging system ng solidong aura ngayong mga competition sa politics, sa mga kompetisyon ng mga nakikipagbaka o nakipaglaban, no? Okay? I think mananalo ang family Duterte, kaya lahat gagawin ng mga kalaban ng family Duterte ang kapangyarihan at pera o kaban ng bayan, no? Pera ng bayan. Kaya ingat mga maharap sa mga pagsubok at matinding pagsubok at nawa malampasan nyo lahat yung mga kaguluhan yung ginagawa at nangyayari. Dalangin ko, but ako po ay nananalangin palagi at patuloy kong pinaninindigan at nilalakasan ang enerhiya ko para mangyari ang dapat mangyari. Dahil pag sinabi ko, mangyayari. Alright? But I am a silent and siguradong warrior prayer, no? Or prayer warrior. Okay? Ayan. Magkakaroon na din tayo ng butas or simula para makamit ang kapayapaan. Kaya dapat ay matapos na. Mag-ingat at hindi ko alam kung ibig sabihin nito dahil may mga mamamatay, no? May mga mamamatay dyan sa mga kaguluhan na yan. Ang dami pating issue na tungkol sa patay at mamamatay ulit at papatayin at patay na patay at patay. Puro patay or dead, no? Yan yung mga issue na lalabas
nitong quarterly, mapapolitika, simpleng tao or sa lahat sa buong bansa, ang laganap ay kamatayan. Pero in reverse, after all, maaari rin na mapabuti ang ating mga panalangin kay God dahil God first, God knows, and God is in everything, and God is a power. Walang imposible kay God. Kaya kung yung desisyon ni God, yon ang mangyayari. In reverse, nakikita ko maaring may kawakasan na ang mga gumawa ng kasamaan at maaaring lumabas ang kanilang mga kamatayan. Maaring gagamitin o gumagamit o gagamit ng mga salita o issue o gawa-gawa sa mga aura ng kamatayan. Ayan. Yan yung mga issue. Keso may namatay, keso mamamatay, keso mamamatay. Yan yung mga magiging issue talaga. No? Kaya ingat sa mga nag-aagawan din ng trono o kapangyarihan at nag-aagawan sa pagpapalakad ng batas. Inawa ang manaig ay ang kabutihan. Idalangin natin yan. Panalangin natin na ang kabutihan ang manaig, hindi ang kasamaan. At mawawakasan na po ang kasamaan. Mamamatay na ang mga masasama na sumobra sa kanilang kasamaan. Kasi anuman ang ginawa mo sa kapwa mo ay mangyayari din sa'yo. Kung ganun sila, ganun din ang mangyayari. Kaya pray natin ang nais natin ipagkaloob ni God para sa kabutihan, kapayapaan, kaayusan, katahimikan at kasaganahan ng ating bansang Pilipinas, ng ating mamamayang Pilipino, ng bawat tao na pilit naghahangad ng justice system. No? Kaya meron akong nakikita na 3 babae or more na lalaban kay President BP Sara Duterte para hindi siya mapaupo. At 2 o 3 rin na lalaki. Yun ang mangyayari. Okay, nag-iintay o pag-iintay, just waiting and pending. Yan ang mga nagaganap din ngayon. Kasi puro pending, puro intay, puro slow. Kaya nga ng mga lumalabas sa mga social media, sa mga kritiko, politiko, ng mga nangyayari, ay magkakaroon ng mga pending o aberya. No? Muling mabubuksan ang mga cases, muling magkakaroon ng panibagong mga drama, no? Drama at panibagong pag-uusapan. Kaya huwag kayong magpapalinlang. So ano man yung mga basta-basta lang nila ginagawa para malihis ang usapin sa mga nais niyong sagot dapat sa inyong hinahangad. Kaya doon tayo. Okay. Mabilis ang ikot ng pera ngayon 2026, kaya you need balance sa lahat ng mga paggamit ng pera, no? Kailangan natin mag-focus, no? Dahil lahat ng tao naka-focus din sa financial. Okay? Mga usapin tungkol sa financial, ayan, marami, no? Ang daming mga sitwasyon, at saka may mga nagtatanong din sa akin na ano ba yung mga totoo. Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Kaya nawa ang ating admin at ang Pangulo ay makabawi sa mga mangyayari ngayon. Dahil kung di aayusin, wala nang kaayusan, maaaring iyan ay mawakasan. Kaya itong 2026 first quarter, in 4 months, maraming mga maaaring naganap. Pero dyan sa mga sinabi ko sa tarot cards sa nakaraan, yung mga pag-uwi ni PRRD, surprise, or kalayaan, surprise, dead or alive, no? At ang mga ahas or wood snake ng 2026 ay magkanya-kanya na ng tago o eksena or hanap ng lungga at bubuelo kung paano ulit aatake. Kaya
good luck sa mga Year of the Horse at ang mga Fire Horse na magsanib sa ang enerhiya sa pagpasok nito at sa pananatili ng 2026 ay magkakaroon ng mga kalinawan ang lahat ng mga mangyayari dahil karera ng mga mabibilis ang mga pangyayari. Kaya may pending pero mabilis pa rin ang pangyayari. Kaya resulta. Kaya kayo mga kabartudes, kung manonood kayo sa mga nahihirapan kayong or hindi nyo malaman ang sagot nyo or hindi masagot yung inyong mga tanong at hindi rin masagot ang inyong mga katanungan sa inyong imahinasyon para hindi kayo may stress at hindi kayo okay, talk to me. Follow me. I guide you na magabayan ko kayo. Kaya sa lahat ng hindi pa nagpapatarot card, magpatarot card na po kayo. Sa update nyo, alam ko yung mga alaga ko mula noon hanggang ngayon and until now na andyan pa rin kayo, sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa suporta nyo. At sa lahat ng mga subscriber ko, viewers ko, I miss you all and I miss you so much sa lahat po. I'm very busy lang po talaga sa lahat ng mga nakakausap ko. Marami po kasi ako laging ginagawa at marami akong appointment at nakakausap araw-araw. Kaya kung gusto nyo magpatarot card at makausap nyo ako on video call, kailangan po ay ma-contact nyo ako sa Viber o sa WhatsApp kung gusto nyo magpabasa o magpa-tarot reading. At kasi ako, as in, kaya hindi ako masyadong nag-vlog or gumagawa ng video dahil ang iniintay ko talaga mga kabartudes, mangyari yung dapat kong mangyari, gusto kong mangyari. Kasi alam ko yung lahat ng mga sinabi ko at alam nyo rin yan na nangyayari na at mangyayari pa. Kaya inaabangan ko and then lahat yan ng mga nasabi ko, laganap pa yan ngayon. Kaya mas gusto ko mag-tarot card kapag may talagang ka-interest para sa akin. No? Kaya yung mga issue ngayon yan, medyo nakokornihan pa ako, nabababawan ako dahil paikot-ikot lang yan eh. Nililinlang lang yung mga tao at paulit-ulit. Tapos, ganun ulit, corrupt naman din. At yung pera ng taong bayan, gagamitin na naman sa mga walang kwentang inuuna nila or mauubos na naman para ibayad sa kanila at mag-ubos ng oras at araw pa noon. So, sa kanila lang umiikot yung pera ng bayan. So, wala silang nagagawa para mag-build at tumulong at makatulong sa mga mahihirap o nahihirapan na mga Pilipino. Kaya kawawa ng mga Pilipino na bayad ng bayad tayo at nilulustay naman nila ang pera. At wala tayong nakikitang resulta na ikatutuwa, puro ikagagalit. Kaya silakbo ang mangyayari ngayon. Ngayon. Question mark na napakalaki ang mga simulain na makamit ang katotohanan. Kaya dyan sa nangyayari ngayon na nakikita ko, nabivision ko, hindi ako kasi mahilig manood ng mga wala na akong time, wala ako talagang time kundi mga client ko lang yung aking hinaharap. Kaya na kahit di ako manood or maramdaman ko lang, makita ko, ganyan yung mga nangyayari ng issue. So, hindi ko nagugustuhan yung epekto sa mga utak ng tao na magulo. Magulo na, ginugulo pa, kaya lalong gulong-gulo. No? Kaya, mga kabartudes, pag ganyan kagulo at super gulo, huwag na lang tayong makigulo sa kanila. Watch and learn na lang tayo sa kanila. Pero, huwag nating alisin ang suporta at tulong na may bibigay natin. Lalo na ang matinding panalangin natin kay God na tulungan tayo maisaayos ang mindset ng mga tao ngayon, 2026, na magkaroon na ng kaliwanagan, kapayapaan, pagkakasa, pagtutulungan at maka-Diyos, maka-tao at makabayan. Ganun po ang ating ipanalangin palagi na matapos na, mahuli na, matapos ng kaguluhan, mahuli na ang mga korupsyon, managot na ang dapat managot, at makulong na ang dapat makulong, at
mapalitan na ang dapat mapalitan. Kaya, mga kabertudes, kaisa nyo ako sa mga panalangin at kagabay nyo ako sa inyong mga paglalakbay isip at paglalakbay diwa nyo na matulungan ko kayo sa inyong mga prayer din. No? Tulong tayo sa pagdarasal na makamit natin yung kapayapaan at katahimikan, kawalan na ng mga guluhan dito sa ating bansang Pilipinas. At bangon Pinas at ang bibilis ng mga mangyayari ngayon. Kaya sa lahat naman ng mga tao na ayaw yung maging payapa ang ating bansa at manaig ang katotohanan, pagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Dahil kahit kayo, may hangganan at alam ni God kung ano ang nararapat para sa inyo at sa lahat ng mga nagwi-wish. I-wish nyo na kung anong dapat nyo i-wish. Then, tulungan ko kayo sa inyong mga panalangin. Tama-sama tayo manalangin sa ating Panginoon, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat po at gabay natin ay Diyos, gabay natin si God sa lahat ng mga pagsubok. Kaya, mga kabertudes, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you for watching and God bless you. More power, more blessing. Huwag kayong basta maniwala. Kailangan may pruweba o may ebidensya dyan sa mga napapanood nyo para meron tayong alam natin yung mga legitable or legit. No? Pray natin na magbago na ang takbo ng ating namumuno, mga nagpapalakad sa ating gobyerno, may katungkulan, at magkaroon ng makaahon na sa hirap ang ating bansa. Kawawa ang mga susunod na inilasyon. Ang mga kabataan ang susunod na maapektuhan. Kaya ang kabataan dapat ang pag-asa ng bayan. Dahil ang bayan ang pag-asa ng mga politiko. Kaya boto natin kung sino ang nararapat. At ipanalangin natin na ang mahalal at makaupo ang mismong nais nating maupo. Thank you so much and God bless you. More power, more blessings sa inyo. Sa lahat ng hindi pa nakapagpa-tarot card and update ng tarot card at hindi pa nagpa-cleansing at nakapagpagamot, kung nais nyo ako makausap, just call me or chat me sa Viber at sa WhatsApp or imo sa 0962-615-5424. Okay? 0962-615-5424. Ayan. Madam Bertrude is Amazing Fortune Teller Philippines. Maraming salamat po and so much sa inyong lahat. And God bless po sa lahat ng mga makatanggap at makatatanggap ng tagumpay ng maraming blessing this year. No? Kaya sumain nyo palagi ang papapala ng Diyos at magtagumpay ka. Supresahin mo sila. Thank you so much and God bless.